Sa pagtatapos ng laban nila sa mga Red Knights, may lumabas na notification na tinalo mo si Fulito, ang 19th Red Knight na pumatay ng mga minoridad sa ilalim ng watawat ng Saharan Empire, nakakuha ka ng 43,908,500 experience points, nakakuha ka ng 81 gold, nakuha mo ang Red Knight's Red Armor. Nakuha mo ang skill book ng Aura Festival, sinasabi ni Greed na ang Knight's Armor. Mukhang magulo, sigurado, ngunit sa palagay niya ay hindi ito sapat para magamit ng sinuman sa mga Overgeared Guild members. Bagamat, kung i-reconstruct niya ito ng maayos, maaari niyang ibenta ito sa mga normal na player sa mataas na presyo. Skill Book Aura Festival, Grade, Unique, maaari kang gumawa ng malawak na pagsabog sa pamamagitan ng pagpapalabas ng aura. Ang range at kapangyarihan nito ay tataas ng mataas na skill mastery. Kondisyon para matuto, dapat may klase na hinayaan ang user na magkaroon ng aura. Score, ang permanenteng unique grade na skill ay dapat tunay na mataas na halaga. Ibebenta niya ito kay Pawn o kay Ibellan sa magandang presyo. Nahihirapan siya sa pera mula nang itayo niya ang building na yun sa real world. Sa isip-isip ni Greed na may mga magandang siyang nakita sa lahat ng ito, pero bakit hindi niya subukan at makakuha pa ng konti? Medyo sikat ang mga broadcasting station na yan, dapat may 100,000 tao ang mga nanonood dyan. Ang Overgeared Guild dapat ay mag-hire ng mga assistant classes tulad ng cleaners, cooks, tailors, metal workers, alchemists, blacksmiths, at iba pa. Tawagan nila si Lowell para sa mga detalye, ang Overgeared Guild ay welcome sa lahat. Sa isip-isip ni Greed na dahil karamihan sa mga miyembro ng Overgeared ay may mga combat classes, kulang sila sa mga assistant classes, na kailangan nila upang mabuo ang kanilang teritoryo. Hindi niya pwede na masayang ang libreng pagkakataon ng advertisement na ganito. Nagtataka naman si Lowell kung bakit marami tumatawag sa kanya. At tinatanong nito kung ano ito, may nagbigay daw ba ng kanyang impormasyon ng kanyang account. Hindi alam ni Lowell na si Greed ang nagkalat ng kanyang account sa livestream. May lumabas na notification na the Time Attack Quest, Destroy Evidence Rank AAA Quest ay nalikha, sirain ang ebidensya Rank AAA Quest. Kung lumabas ang balita sa Empire na napatay mo ang kapwa Red Knight at Black Knights, isang hindi maiiwasan na panganib ang magaganap sa iyo. Either neutralize ang lahat ng natitirang mga kalaban o patahimikin ang mga pasimuno ng insidenteng ito. Malinaw na mga kondisyon, patayin ang Black Knights na naiwan ng buhay, patayin o makipag-ayos sa mga instigator. Parehong si Pascal at ang mga elders, clear reward, hindi kakalat sa Saharan Empire ang rumors tungkol sa iyo. On quest failure, maglalabas ng order ang Saharan Empire para sa iyong kamatayan. Limit ng oras, 2 oras, sinasabi ni Greed na Heroy, mukhang kailangan niyang magmadali. Magiging maayos ba siya, sinasabi ni Heroy na ipaubaya niya sa kanya, my lord. Pinalitan ni Greed ang kanya boots ng Braham's boots at ginamit niya ang fly. Sinasabi ni Greed na siguraduhin niya na magiging level 300 siya Heroy. Sinasabi ng isang Black Knight na aalis lang ba talaga siya ng ganung lang? Napakaswerte, patayin muna nila ang mahinang alalay niya at pagkatapos ay mag-report sa Empire. Sinasabi ng isang Black Knight na sandali lang, tignan niya ang banda doon, mukhang hindi niya na masasabi na mahina siya. Sinasabi ni Heroy na tama siya, nasa fragile side siya. Pero yun lang, kung ikukumpara sa Panginoon ko, kung paano nila siya ihahanda sa isang malambot na bihirang at maging pinakamahusay. Sa Riden, sinasabi ni Lowell na ang utos na ibinigay sa kanya ay mag-explore sa mga dungeon sa kanlurang rehiyon. Ngunit sa halip, 2 sa pinakamalakas na miyembro ng Overgeared Guild ay sinubukan mag-raid ng isang dungeon, nabigo, at bumalik na may death penalty. Nagdudulot din ito ng pinsala sa mga operasyon ng guild. Sinasabi ni Riges na si Mr. Pan ay nag-enjoy rin. Sinasabi ni Pan na sinubukan niya siya na pigilan, pero si Riges ay sumalakay mag-isa. Sinasabi ni Riges na ang entrance ay nakasealed ng 10 segundo pagkatapos nila itong pasukin. Para makaalis sila, kailangan nilang patayin ang boss o mamatay sila. But even then, hindi niya akalain na sila pala ang kakain ng alikabok. Nang hindi man lang nakita ang boss, sinasabi ni Pan na ang lugar ay puno ng mga vampira. Lahat sila ay may average na level na 310, ang pangalan ng lugar ay Vampire City, akma ang pangalang niya dito. Mukhang kailangan nila ng kahit 10 tao na may third advancement classes upang maklear ito. Pero sa ngayon, tiniyak niya na namarkahan niya ang lokasyon nito sa map.
Sa isip-isip ni Lowell na sabi nila na ang evasion skill ng vampira ay pinapawalang bisa ang anumang pag-atake na hindi divine element. May konting impormasyon din siya sa kanila, kung maaring kulang. Ayon sa impormasyon mula sa mga katutubong residente ng Raiden, pati Old Tomes, may 13 vampire cities sa kanlurang rehiyon ng Ethnal. Ang mga vampira ay sensitibo sa liwanag at ang amoy ng dugo, at may mga kasanayan sila na kaugnay sa dark magic, bloodseeking, at evasion. Karaniwan sila ay nagbibigay ng mga hiyas at leather armor kung sila ay natalo, pero ang mini-boss level na pureblood vampire ay maaaring mag-drop ng spellbooks at elixirs, kahit nabibihira. At kabilang dyan ay ang elixir, na permanente na nagtataas ng stats ng magician. Astronomical ang value nito, ang mga vampire cities na ito ay magiging invaluable resource kung makukuha nila ang mga ito para sa personal na paggamit sa guild. Sinasabi ni Minor na hoy, 3 buwan na rin simula nung bumalik siya dito. Mamamatay na siya sa pagod, hindi niya ba siya pwedeng paalisin kung wala siyang gusto sa kanya, Mr. Mini Commander? Nabigla si Lowell na nandyan pala si Minor at humihingi ito ng paumanhin dahil sa paghihintay niya ng matagal. Natuwa naman si Lowell na tinawag siya ng Mini Commander at tinatanong ni Lowell kung nahanap niya ang Golem's Labyrinth. Sinasabi ni Minor na hindi, walang kahit isa ang nasa kanluran. Sinasabi ni Lowell na walang Pavranium, kung gayon, ang Panginoong Duke ay lubos na hindi nasisiyahan. Sinasabi ni Minor na sabi niya, walang Golem Labyrinths, hindi Pavranium. Ito ang mapa, minarkahan niya ang mga lokasyon kung saan niya feeling niya na may Pavranium energy. Mga nasa 15 spots, sa isip-isip ni Lowell na ang isa sa mga lokasyon na ito ay ang Vampire City na binanggit ni Mr. Regis. Sinasabi ni Lowell na doon ba, ang lokasyon na minarkahan niya malapit sa Oasis. Parang Antlion Pit ba ang entrance, nagtataka si Minor at tinatanong nito kung bakit niya ito alam. Sinasabi ni Lowell na hindi siya makapaniwalang nalaman nila ang mga lokasyon ng mga vampire cities kasabay ang ilang Pavranium. Naghihintay ba ang mga kayamanang ito para hanapin sila ng isang genius schemer na tulad niya? Hindi siya nakalimutan ng Goddess of Victory, na minamahal niya noong nakaraang buhay niya, kung tutuusin. Sa isip-isip ni Minor na sinasabi nila ang mga crazes attract crazes. At mga baliw lang sa sarili lang ang nasa paligid ni Greed. Tiyak na hindi ito ang lugar para sa kanya, ang genius na tulad niya, ay dapat kanan kamay ng isang emperador. Sa Vatican, sinasabi ni Pascal na sa tingin niya ba binigyan din niya ang kabaitan, ang pangunahing prinsipyo ng Rebecca Church, habang ang lahat ng iba pang kandidato ay nakatuon sa pagkondena sa Yatan Church. Nagawa niyang makatanggap ng medyo kanais-nais na tugon magpasalamat siya dito, kahit na hindi karapat-dapat. Marahil ito ay ang kapangyarihan ng bastard na kasama niya. Pero walang kwenta ang feelings ng mga pari na ito. Ang mga high-rank priest na matagal nang nalubog sa makamundong pagnanasa. Walang pagkakataon na magbago ang isip niya. Sinasabi ni Damian na kung ang puno ay walang naiwan kundi ang mga dahon nito, hindi na ito puno, kundi isang tambak na lamang ng mga patay na dahon. Ang araw na nagpalit siya ng buhay ng ginto, ito ay ang araw na tumalikod siya sa Goddess Rebecca. Ibabalik niya ang mga dating daan at magiging isang shields na nagbibigay buhay sa lahat ng mga pagod sa mga pagsubok na kanilang tiniis. Sa isip-isip ni Pascal na ang hangal na greenhorn na ito ay may parehong mga mata sa hangal na duke na yan. Sinasabi ni Pascal na dapat palakihin ng Papa ang kongregasyon. Katangahan niya na kumapit sa mga bagay na walang kaugnayan sa kapangyarihan. Mag-enjoy habang kaya niya, sa isang buwan, sigurado siya magpapakita sa kanya ang eksakto kung paano gamitin ang kapangyarihan. Sinasabi ni Damian na kahit maging papa siya, protektahan niya ang mga anak ni Rebecca. Siguradong mapapasaya niya si Isabel Chan, kahit na anong mangyari. Namula naman dito si Isabel sa mga sinasabi ni Damian. Tumatawa at sinasabi ng isang pari na anong delectable na alak. Ibuhos niya pa. Sinasabi ni Earl Charita na sa wakas dumating na siya. Nakita niya na ang kanyang anak, pardon me, ang kanyang holiness na Pope na si Pascal, na magiging ama sa 80 million followers sa isang buwan. Sinasabi ni Pascal na wala ba siya sa isip niya, dapat mukhang presentable siya kahit ngayon lang. Alam niya ba kung gaano karaming mahalagang tao mula sa bawat bansa ang bumibisita sa Vatican sa mga sandaling ito? Sinasabi ni Earl Charita na ngayon, hindi na kailangang magalit. Sa tingin niya ba ginawa niya ang lahat ng ito sa ganitong lantara na paraan kung may dahilan ng alalahanin?
Kahit na ang eyesore ng isang duke ay dapat na isang malamig na bangkay sa ngayon. Si Fulito, ang 19th Knight, ay maaaring makipaglaban sa ilang libong sundalo sa kanyang sarili. Paano magagawa ng isang duke laban dyan? Sa isip-isip ni Pascal na tama siya. Walang pagkakataon mabuhay ang taong yan laban sa Red Knight. Baka naging masyado lang siyang tense, malaya na siya sa nakakainis na nalalagas na buhok na ito. Nagulat si Pascal sa malakas na ingay at may biglang tumalsik na mga guard sa kanyang likod. May dumating at sinasabi nito na eto siya ngayon, kinakabahan ba siya sa pagsisikap na gawin lahat sa ilalim ng ilong ni Damian. At gayon pa man silang mga lalaki ay narito nang walang pakundangan na ginagawa ang lahat ng ito sa harap ng Diyosa na si Rebecca. Nagulat si Pascal na panat at hindi makapaniwala at tinatanong niya sa isip niya na paano ito nangyari. Sa isip-isip ni Grid na ang mga instigator ng insidente na ito, si Pascal Sr. at Pascal Jr., pati na rin ang 23 elders. Ang system sa wakas ay nakaregister sila bilang mga kaaway. Hindi na kailangang mag-alala sa sumpa ng Goddess Rebecca. Nilock ni Grid ang pintuan at tinatanong nito kung sino ang nagpadala sa lahat ng Red Knight at Black Knight sa kanya, noong pinaplano niyang panuorin ang mga talumpati sa kapayapaan. Ito ay talagang medyo may problema, alam niya ba? Kinailangan niyang patayin silang lahat. Pagkatapos ay napagtanto na siya ay magkakaroon ng malaking gulo kung malalaman ito ng Empire, ngunit kung hindi nila malalaman, mas mabuti, salamat dyan, nagawa niyang tanggalin lahat ng kasalanan niya. Mga babae, maaari silang magtago sa likod ng eskina, tungkol sa kanila, kamatayan lang ang naghihintay. Kita niya naman, iba ang circumstances niya kay Damian, kaya niyang tumakbo ng wild hanggat gusto niya. Sinasabi ni Earl Charita na siya pala, siya ang lalaking humahadlang sa anak niya. Hindi niya alam kung anong uri ng panlilinlang ang ginamit niya upang mabuhay, ngunit ang kanyang masamang ugali ay nagbibigay daan sa mga aksyon. Tinatanong ni Pascal kay Earl Charita, kung nagpapadala ba siya ng mga assassin kay Duke Greed. Ano ba ang iniisip niya? Nabigla naman dito si Earl Charita sa sinabi ni Pascal. Sa isip-isip ni Pascal na ang kanyang landas tungo sa marangyang kayamanan ay binigay ng kanyang anak, kaya bakit hindi siya kumilos bilang isang tamang ama kahit minsan? Nagtataka si Earl Charita at sinasabi nito na ano ang ginagawa niya anak. Sinasabi ni Pascal na Duke Grid, I think may ginawang kalokohan si Earl Charita. Sinasabi ni Grid na ito ang dahilan kung bakit ganito siya pinalaki ng ama niya. Tinuruan ba siya ng Diyos niya para gawin yan? Sumisigaw at nakikiusap si Pascal at sinasabi nito na itigil niya ang pananakit sa mga kabalyero ng imperyo, ito ay isang mabigat na kasalanan. Kung manggugulo siya sa meeting room ng mga elders at umabot sa tingin nila ang mga balitang nito, maapektuhan na rin ito kay Damian, dahil siya ang kanyang supporter. Sinasabi ng lalaki na sigurado siyang abala sa kadaldalan tungkol sa mga alalahanin na wala siya sa kanyang sarili. Siya ay kasalukuyang nasa hardin ng Vatican na nakikisalamuha sa mga nagsisimba. Kaya talunin niya ito sa kanyang sympathy, sinasabi ni Grid na maaari na siyang huminto sa gawain niya bilang pari. Marami siyang dahilan para patayin siya, sumisigaw at sinasabi ni Pascal na maging handa, mga elder. Mukhang kabalbalan ang gagawin ng lalaking yun, sa tingin niya ba kaya niya siyang talunin at ang mga elders, na protektado ng kanilang Diyosa. Si Pascal ay level 330, habang ang kanyang divine power levels ay mas mababa kaysa kay Dravigo, pero ang kanyang level ay mas mataas. Idagdag ang pinangalan ng NPC compensation sa dulo nito, at siya ay mas malakas kaysa sa mga player na may katulad na level. Sa isip-isip ni Grid na anong klaseng goddess ito, binibigyan niya ng divine power kahit ang isang basura, basta sila ay naniniwala at sumasamba sa kanya. Kailangan makahanap ng paraan para ma-counter-attack ang divine power kung ayaw niya mangyari ulit mag-suffer tulad ng dati nung nakaharap niya si Dravigo. Kaya ngayon na ang panahon para gamitin ito, Dark Versace Earrings Effect ay na-activated. Ginagamit ang kasanayan nito, ang Dark Magic ay na-amplified. Ang Dark Magic ay hindi nag-exist, pinalitan nito ng Demonic Power. Ang lahat ng pag-atake ay mapapalitan ng Dark Attribute. Ang iyong species ay magiging half-demon habang Black Transformation ay na-activate. Sa half-demon state, ang kabuuang HP mo ay bababa ng 50%, habang ang attack, magic power, at agility ay lahat ay tataas ng 20%. Nagpalit si Grid ng Black Transformation, sinasabi ni Grid na siya lang ang aalis na buhay sa kwarto na ito.
Gumamit si Grid ng Transcended Link, sinasabi ng isang elder na dark energy. Paano nakapasok sa banal na lugar na ito ang isang tao na nagtataglay ng ganitong kapangyarihan? Gumamit ang mga elders ng Holy Shields at Resist Dark para protektahan ang kanilang mga sarili sa mga pag-atake ni Grid. Sinasabi ni Pascal na dapat may limitado ang kanyang lakas. Mananalo sila kung matatagalan nila ito hanggang dumating ang mga paladin. Huwag tumigil sa pag-heal, sinasabi ng elder na hindi ito ang mapanirang kapangyarihan ng isang tao. Ang kanilang heal ay hindi nagbibigay ng dealt na pinsala. Demonyo ang taong ito, sa isip-isip ni Grid na ang Black Transformation ay isang skill na kabaliktaran ng White Transformation. At ang madilim na kapangyarihang ito ay kasing epektibo laban sa banal na kapangyarihan gaya ng kabaligtaran nito. Una, puntiryahin niya ang 7 lalaki na parang mga pari na may second advancement classes. Kung hindi niya ito tatapusin sa loob ng 5 minutong limitasyon ng Dark Transformation, hindi niya magagawang harapin ng sapat na pinsala kung papabayaan ang kanilang pag-heal. Kailangan niyang tapusin ito ASAP, Blacksmith's Rage Level 4. Tataas ng 25% ang power attack at attack speed ng 40% sa 35 segundo. Ginamit ni Grid ang Link, Holy Light Gloves effect ay na-activate. 5 beses mo aatakihin ang target, na-activated na ang epekto ng failure. Ginagamit mo ang skill cutting, napatay mo ang fallen elder na si Ferael at Huda. Nakakuha ka ng 12,910,300, 12,552,000 experience points. Nakuha mo ang high-end priest's clothes, nakuha mo ang high-quality emerald ring. Nakuha mo ang high-end priest's shoes, ang iyong demonic power ay tumaas ng 70 para sa pagpatay ng tao bilang half-demon. Sa isip-isip ni Grid na 7 na ang napatay niya, maraming experience, ngunit ang pagtaas ng kanyang demonic power ay tumataas ng 10 kada oras, kapag pumapatay siya ng isang tao ito ay nakakaistorbo sa kanya. Sinasabi ni Pascal na demonyong nilalang siya, sa tingin ba niya na hahayaan niya na lang na marumihan niya ang kanilang mga divine na gamit ang maruming blade niya? Gumamit si Pascal ng Great Heal, nakatanggap ka ng epekto ng Great Heal. Holy Light Armor, ang mga epekto ng healing magic ay tumaas ng 300%. Nakatanggap ka ng 23,640 na pinsala, ang healing magic ay nakakamatay na lason sa half-demons. Sa isip-isip ni Grid na 70% ng kanyang health in one shot. Ang kanyang ultimate armor ay na-transform to a weak point. Tumatawa at sa isip-isip ni Pascal na paano nangyari yun. Dapat ito ang biyaya ng Diyos, gusto ng Diyos na matapos na ang kanyang buhay. Sinasabi ni Pascal na ngayon ay ibigay ang lahat ng kaparusahan ng Diyosa sa mapanlinlang na demonyong iyon ng buong lakas niya. Mamatay siya, ito ang nakuha niya sa pagbenta ng kanyang kaluluwa sa dyablo. Sumisigaw si Grid sa mga pinaggagawa ni Pascal, napapamura na lang dito si Grid. Hindi madaling mamatay ang mga naging legends, gumamit si Grid ng kill. Dahil umabot na ang iyong kalusugan sa mga critical na level, lahat ng pag-atake ay resisted ng 5 segundo. Nagtataka at sa isip-isip ni Pascal na paano siya nakasurvive. Patay na sana siya, at kahit papaano ay nagawa niyang sirain ang divine shields na dali-dali niyang inilagay. Delikado ito, kailangan niyang ibalik ang shields habang nagpapagaling. Sa isip-isip ni Grid na ang immortal ay tatagal lang ng 4 na segundo. Wala na siyang panahon para uminom ng anumang potion dahil sa ibang elders. Kailangan niyang matapos ang mga bagay dito, Evil Spirits Bloody Tears, tumaas ng 50% ang iyong attack power ng 5 segundo. Ginamit ni Grid ang Linked Kill, tinamaan si Sip-Sip at kawawang kalbo na si Pascal sa atake ni Grid na papasigaw ito sa matinding pinsala. Sa isip-isip ni Grid na ang problema sa Linked Kill ay random ang bilang ng pag-atake. Pwede niya siya patayin kung ito ay naglabas ng 2 blows. Sinasabi ng Elder na nagsimula na ang hilang ni Pascal na magkaroon ng masamang epekto. At ang demonyo na yan ay hindi na naapektuhan, sa isip-isip ni Grid na ang demonyong enerhiya na tumatagos sa kanyang katawan ay pumipigil sa pagpapagaling na gumana ng maayos. Salamat sa kanyang swordsmanship, bumababa na ang kalusugan niya. Biglang nagpakawala ng malaki aura si Pascal at gumamit ng light blaze at sinasabi nito na lumayo siya sa kanya, insekto siya. Bakit, anong uri ng awtoridad ang taglay ng isang tulad niya, na marahas na tumapak sa sagradong templong ito? Ano ba sa tingin niya na karapat-dapat ba siyang patayin o parusahan?
Sinasabi ni Greed na ang awtoridad ng malakas na gusto niya ng labis. Iyan ang nagbibigay sa kanya ng awtoridad, sa isip-isip ni Pascal na isang buwan lang. Kung iyon lang ang lumipas sa oras na ito, kasalukuyang naghahari siya sa mahigit 80 milyon followers. Kaya bakit lumitaw ang halimaw na ito bago lumipas ang oras na yan? Sinasabi ni Pascal na hindi siya mamamatay dito sa kanyang sarili, isasama niya siya sa kanyang kamatayan. Sinira niya ang lahat, matigas ang ulo niya, parang zombie na demonyo. Gumamit si Pascal ng Goddess Wrath, sa isip-isip ni Greed na hindi ba ultimate skill ni Dravigo yan, mukhang mas mahina siya last time, pero mas malakas pa rin kumpara sa Transcended Link niya. Still, may natitira pa siyang oras sa Immortal. Tapos na ang oras ng pag-activate ng Immortal. Natapos na ang time sa activation ng Evil Spirit's Bloody Leers.